Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Maulang umaga ho sa ating lahat. Araw ng Miyerkules, October 23, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, Vice President Sara Duterte handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Mga tumatakbo sa pagkakongresista hinamon ding sumailalim sa drug test. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kinawanan lang ang mga banat ni VP Sara Duterte. Presidential son Sandro Marcos hindi na napigilang sumagot sa mga patutsada ng pangalawang Pangulo laban sa kanyang pamilya. Police Colonel Jovi Espinido binawi ang mga naging testimonya noong 2016 sa Senado laban kay dating Senadora Leila de Lima. Dating Senadora Leila de Lima ibinunyag na matagal nang umiiral ang umano'y reward system ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga mapapatay na kriminal. Sa drug war investigation ng Senado, tinagda na sa October 28, Senate Blue Ribbon nagpadala na ng imbitasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig. Trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas hanggang alas 12 na lang ng tanghali sa October 31. Sa Metro News, hindi bababa sa 80 sasakyan, hinatak ng MMDA sa sinasagawang clearing operations para sa nalalapit na undas. Provincial News, tulong para sa mga individual na maapektuhan ng Bagyong Christine sa Caraga, nakahanda na. International News naman, Finance Chief ng militanteng grupong Hezbollah patay sa pag-atake ng Israel sa Syria. Sa ating Sports Alert, 2024-2025 NBA season magsisimula na ngayong araw. At sa showbiz balita, Heart Evangelista nagsalita na nakaugnay sa umano'y rivalry sa pagitan nila ni Pia Wurtzbach. Balitang kakaiba, apartment sa Germany naniningil lamang ng 54 pesos na renta kada taon. Ay bakit? Swerte naman, 2 minuto na ho bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po yung mga tagapagbalita Joel Gorospe At Darlene at Olanyo. sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita ngayong umaga. 774 Balita Ngayon. Handa po si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric exam kahit paggawin itong bukas sa publiko. Tugon ito ng pangalawang Pangulo sa mga hamon sa kanya na sumailalim sa psychological evaluation kasunod ng mga naging patutsada niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa neuropsychiatric exam, sinabi pa ng pangalawang Pangulo na bukas din siyang sumailalim sa drug test pero dapat din anyang magpa-drug test ang mga tumatakbong kongresista. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Mariin naman pinabulaanan ni VP Sara na may mental issue siya at iginiit din itong hindi siya desperada. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Kung anong ikakadesperada ko, yan yung problema nila. Because they've never seen anything
like Sara Duterte. Mapabatid ng Marina Baticoso ang mga naging payag ni VP Sara na nai-imagine niya na pupugutan niya ng ulo si Pangulong Marcos at sinabihan din niya si Senadora Amy Marcos na ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya ito sa West Philippine Sea. 774 Balita Ngayon. Ngiti lamang ang isinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang matanong sa reaksyon niya hinggil sa mga banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdalo nito sa ika-123 anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinubukan ng media na kuhain ang reaksyon ng Pangulo sa mga naging tirada ni VP Sara laban sa kanya noong Biyernes, ngunit nang marinig nito ang tanong ay tumawa lamang ito at saka umalis. Samantala, hindi naman na napigilan ni Presidential Son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos na maglabas ng kanyang pahayag sa mga naging banat ni VP Sara laban sa kanyang pamilya. Ayon kay Congressman Sandro, sinubukan niyang manahimik bilang paggalang kay VP Sara at bilang pagsunod na rin sa utos ng kanyang ama, ngunit bilang isang anak ay pakiramdam niya ay kailangan na niyang magsalita sa tindi ng naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Isinilarawan ng Presidential Son ang mga naging pahayag ni VP Sara bilang bizarre temper tantrum na nagpapahayag ng kalupitan sa parehong buhay at patay na. Sinabi pa ng kongresista na tila ang pagwawala ang ginawang self-therapy ni VP Sara, ngunit lumabis na ito. Sa huli hiniling pa rin ng batang Marcos na sana ay nasa mabuting kalagayan ng pangalawang Pangulo at sana ay matagpuan na nito ang peace of mind at kalinawan ng pag-iisip na tila anya'y wala kay VP Sara sa ngayon. 774 Balita Ngayon. Binawi po ni Police Colonel Jovi Espinido ang mga binitawang testimonya sa Senado noong 2016 laban kay Nooy Senator Leila de Lima. Ginawa ni Espinido ang pahayag sa pagdinig ng House Squad Committee hinggil sa extrajudicial killings at war on drugs ng Duterte administration. Mababatid na sinabi noon Espinido na nagbigay siya ng 8 million pesos sa drug money kay de Lima, ngunit binawi rin niya ang kanyang testimonyo noong 2022. Sa pagtatanong ni Batangas Representative Jervil Luistro kay Espinido, kinumpirma rin ito na may nagutos sa kanila ni Kerwin Espinosa na mag-usap upang matiyak na magkatugma ang magiging testimonya nila noon hinggil sa pagkakaugnay ni de Lima sa illegal drug trade. But in relation to the alleged transaction with Senator Leila de Lima, have you known Kerwin Espinosa before the Senate investigation? I don't know. Yes Your Honor. or no? No, Your Honor. Before that Senate investigation, Colonel Espinido, in relation to the alleged involvement of Senator de Lima, have you known Ronnie Dayan? No, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator de Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm, Your Honor. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator de Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Bahagi po ng pagdinig ng House Squad Committee sa AJK at War on Drugs. 774 Balita Ngayon. Ibinunyag naman ni dating Senador Leila de Lima na matagal nang ipinatutupad ang umano'y reward system ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga pulis na makapapatay ng mga kriminal. Sa pagdinig ng House Squad Committee, sinabi ni de Lima na ang Davao Model ay pinatupad sa mahabang panahon na naging alkalde ng Davao si Duterte mula 1988 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2016. Inihayag ni de Lima na nagsagawa siya ng investigasyon hinggil sa tinatawag na Davao Death Squad o DDS noong siya ay chairperson pa ng Commission on Human Rights at nadiskubre niyang binabayaran ng mga DDS hitmen ng nasa 15,000 pesos kada kriminal na kanilang mapapatay. Sinabi pa ni de Lima na ang DDS ay binubuo ng rebel returnees at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP. May mga pagkakataon din anya na mismong si Duterte ang nagbibigay ng utos kung sino ang papatayin at nag-aabot ng pera sa mga assassin. Ibinahagi pa ni de Lima na mula 2000
2001 hanggang 2016 ay pinalitan ng pangalang DDS ng Heinous Crimes Investigation Section o HCIS at tumaas din ang reward sa pagitan ng 30,000 pesos hanggang 15,000 pesos per suspect at ang bayad ay hinahati kung saan 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang mapupunta sa police handlers habang ang natitira ay paghahatian ng mga abanteros o hitmen na kadalasan ay mga dating rebelde. The assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. Their safe house was located inside the Nobelcom compound in Barangay San Pedro, Davao. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Yan po ang pahayag ni dating Senadora Leila de Lima sa pagdinig ng Quadcom. 774 Balita Ngayon. Alas 7 sa istoho ng umaga, si Bapang Balita tinagda na ho sa October 28 ang investigasyon ng Senado sa drug war ng Duterte administration. Ikakasang pagdinig ng binuong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon na pamumunuan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ugnay nito nagpadala na ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa pagdinig sa Lunes. Tiniyak naman ni Senate President Francis Escudero na itatrato ng may paggalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling humarap ito sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Escudero, bahagi ng protocol ng Senado na sinumang resource person ito man ay dating Pangulo, isang ordinaryong Pilipino, ay nararapat na tratuhin ng may paggalang, respeto at pagkilala sa karapatang pantao salig na rin sa saligang batas. Umaasa rin si Escudero na magkakaroon ng maliwanag, mapayapa at komprehensibong palitan ng mga pananaw at impormasyon pagsalang ni Duterte sa pagdinig. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang tradisyon ng Philippine Military Academy o PMA na manghingi ng relo ng Pangulo bilang isang graduation gift. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang insidente na tinukoy ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag nito ay isolated case lamang at napagsabihan na rin ang dawit na kadete. Sinabi pa ni Padilla na close book na itong maituturing dahil tapos na ang usapin at na-reprimand na ang kadeteng nanghingi ng relo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PMA graduation sa Baguio City noong May 2024. This is not a tradition of the Philippine Military Academy. No? So we've been there, we graduated there through the years. This is not a tradition that we uphold. This is an isolated incident. It has already been dealt with. It's already a closed book. Mabatid na taong 2019 na isa ring kadete ng PMA ang nanghingi sa relo ni nooy Pangulo Rodrigo Duterte bilang regalo na ibinigay naman ng dating Pangulo sa kadete. 774 Balita Ngayon. Inaasahan namang haharap ngayong araw ho sa pagdinig ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy hinggil sa umano'y human trafficking at pang-aabuso nito sa mga kabataan at kababaihan na miyembro ng KOJC. Ito ay makaraang pagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court ang hiling ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros na pahintulutan si Kibuloy na dumalo sa pagdinig. Bukod kay Kibuloy, pinayagan ding umarap sa Senate investigation ay iba pang kapwa nito akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanes. Nakasad din sa iliham na ipinadala ni Pasig City RTC Branch 159 Presiding Judge Reynilda Estacio Montesa na kinikilala ng Korte ang kapangyarihan ng Legislative Department na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa ilalim ng 1987 Constitution. 774 Balita Ngayon. Hanggang alas 12 lang ng tanghali ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa mga paaralan sa lahat ng antas sa October 31, Huwebes. Sa memorandum circular na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad ang hakbang na ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng gobyerno na makabiyahe sa iba't ibang rehiyon para sa undas at maisulong ang lokal na turismo. Magpatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo
serbisyo. Ipinaubaya rin ng palasyo ang suspensyon ng trabaho sa pribadong kumpanya sa kani-kanilang management. 774 Balita Ngayon. Target po ng DILG na maibaba sa 25 ang bilang ng mga general ng Philippine National Police o PNP mula sa kasalukuyang 133. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, maraming area sa PNP structure ang redundant o nauulit at may mga general sa kasalukuyan na wala namang komanda. Isaan niya ito sa mga rekomendasyon para sa reforma sa structure ng PNP na inilatag niya sa sectoral meeting sa Malacanang kahapon. Sinabi pa ni Rimulya na nais din niyang mabago ang rules ng promotion ng PNP sa ilalim ng civil service kung saan mula sa kasalukuyang kada 3 taon ay nais niyang gawing kada 5 taon ang promosyon dahil marami anyang napopromote kahit hindi pa sila karapat-dapat taasan ng ranggo. Nilinaw naman ang kalihim na rekomendasyon pa lang ito at hindi pa final dahil wala pang inaprubahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. May alok na 150,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng dinukot na American vlogger na si Elliot Eastman. Sa pahayag ng Police Regional Office 9, nakasaad na bilang tulong sa isinasagawa nilang paghahanap ay magbibigay ng 50,000 pesos na reward ang LGU para sa makapagtuturo sa lokasyon ng bangka na ginamit sa pagdukot kay Eastman at 100,000 pesos naman ang ibibigay na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng biktima. Ang sinumang may nalalamang impormasyon ay maaari makipag-ugnayan sa Cebuco Municipal Police Station. Sa ngayon, sinabi ng mga otoridad na wala pa silang natatanggap na ransom demands at proof of life mula sa mga dumungkot kay Eastman. 774 Balita Ngayon. Ito muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw tuloy pa rin sa kabila ng pananalasa ng bagyong Christine. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Sa kabila ng suspensyon ng Malacanang sa pasok sa trabaho ng gobyerno sa buong Luzon dahil sa bagyong Christine, sasabak sa sunod-sunod na aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Communications Secretary Cesar Chavez, hindi ipagpapaliban ang mga nakaschedule na aktibidad ng Pangulo. Una na rito ang pagsaksi niya sa paglagda sa Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project Agreement sa Malacanang. Matatandang inaprubahan din ng NEDA Board ang upgrade at expansion ng paliparan na sisigurong matutugunan ang tumataas na demand sa Northern Mindanao sa mga nakalipas na taon. Matapos naman ito ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress 2024 sa SMX Convention Center, Pasay City. At pagdating ng alas 5 ng hapon ay magiging panauhing pandangal ang Pangulo sa 50th Philippine Business Conference and Expo 2024 sa Marriott Hotel, Pasay City na inorganisa ng Department of Trade and Industry. Nabatid na inimbitahan ding panauhing pandangal sa Expo si Vice President Sara Duterte at ang ilang business leaders. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Mahigit na o mahigpit na seguridad sa Senado para sa nakatagdang pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa investigasyon. Nakalatag na ang balita atin ni Conde Batag. Conde. Tiniyak ni Senate President Cheese Escudero ang seguridad ni Pastor Apollo Kibuloy para sa nakatakdang pagharap nito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga reklamo ng pang-aabuso sa ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, partikular na sa mga kabataan at kababaihan. Ayon kay Escudero, nakipag-usap na siya sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA para tiyakin na magiging maayos ang pagtanggap kay Kibuloy sa Senado, kabilang na ang kanyang seguridad habang may pagdinig. Sinabi pa ng Senate President na hindi na kailangan pang magdagdag ng mga magbabantay dahil inayos na nila ng OSAA ang security arrangement para sa pagdating ni Kibuloy. Hindi rin anya kailangan na buong armadong batalyon na security ni Kibuloy ay papapasukin sa loob ng premises ng Senado. Alas 10 ngayong umaga naman ipagpapatuloy ng Senate Committee on Women ang investigasyon tungkol sa mga kaso ni Kibuloy matapos na mabinbin ito ng 7 buwan dahil na rin sa ginawang pagtatago ng religious leader. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. Malamang sa malamang ay aabangan yan ng taong bayan ang hearing na yan kasi nakalive ho yan sa YouTube. Tingnan ho natin ang hearing mamaya ha dahil dadalo ho si Pastor
Apollo Kibuloy, ang founder po ng KOJC. 774 News Report. News Report. Pulis na umano'y nagyabang sa pagkakapatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili, pinakontempt at ikinulong ng Kamara. Narito po ang report ni Grace Mariano. Pinatawa ng contempt ng House Quad Committee at ikinulong sa detention facility ng Kamara si Police Captain Kenneth Paul Albotra dahil umano sa pagsisinungaling. Magugunitang si Albotra ay iniugnay ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma sa pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Kwento ni Garma na kausap niya si Albotra at iniyabang nito na sila ang pumatay kay Mayor Halili na kasama umano sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maring itinanggi ni Albotra ang alegasyon ni Garma at sinabi na yun ay chismis lamang. Pero giit ni Garma, nagsasabi siya ng totoo at kaya niyang tingnan ng diretso sa mata si Albotra. Umaasa si Garma na makukonsensya si Albotra lalo at tinrato daw niya ito ng maayos noong siya ang direktor ng Cebu City PNP. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Samantala, pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon, isa ho sa nakikitang worst case scenario sa epekto ng bagyong Christine. Ang balita natin ni Angel Garcia. Angel. Pinangangambahan ng Office of Civil Defense ang posibilidad ng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyong Christina. Ayon kay OCD Region 5 Director Claudio Yucot, isa ito sa mga worst-case scenarios na nakikita ng pamahalaan. Ani Yucot, kinakailangan ng hindi bababa sa 60mm na ulan kada oras para magsimula ang pagdaloy ng lahar mula sa bulkan patungo sa mga komunidad. Kapag nagpatuloy aniya ang malalakas sa pag-ulan, pinangangambahang maaring umagos ang lahar. Alam naman natin yung lahar deposits na diniposito nung pagputok ng bulkan nung last year. So it needs only 60mm of rain per hour to move that lahar papunta dito sa mga kabayanan dito sa Legazpi City. So pagka lumakas yung ulan at masustain itong intense to torrential rain na maranasan namin dito at pag-move yung lahar, yun ang worst case scenario na mangyari dito sa Bicol, God Province. Nauli na nagbabala ang PHIVOLCS hinggil sa posibilidad ng lahar na makakaapekto sa middle at lower slopes at downstream areas. Kasunod dyan, hinihikayat na PHIVOLCS sa mga komunidad sa predetermined lahar risk zones na maging alerto. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Sa pamalita, DOH Ilocos Region, drug-free ayon sa PIDEA. Narito po ang report ni Gina Mape. Sinertipikahan na ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang Department of Health Ilocos Region bilang drug-free. Ang certificate bilang drug-free office mula kay PIDEA Regional Director Joel Plaza ay tinanggap ni DOH Regional Director Paula Paz Sildiongco. Nagpapasalamat sa Regional Director Dr. Sildiongco sa mga kawani sa suporta at katiyakan o commitment na matamo ang pagiging drug-free ng kanilang tanggapan at pagpapanatili nilang ligtas at malusog. Hinimok ni Dr. Sildiongco ang mga opisyal at kawani ng DOH Region 1 na ipagpatuloy ang programa at mga ginagawa ng ahensya upang maging epektibo sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at ipagpatuloy anyang isulong ang employee wellness and safety sa trabaho. Bahagi ng Drug-Free Workplace Program ang advocacy, education and training, drug testing program sa mga opisyal at mga kawani, management, treatment, rehabilitation, and referral at monitoring and evaluation kung kailangan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. Alas 7:27 po ng umaga, kami pa rin po niya mga tagapagbalita, Joel Gorospe At Darlene Olanyo. at iba pang naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa News. Metro News, hindi bababa sa 80 sasakyan ang hinatakbo ng MMDA bilang bahagi ng road clearing operations para sa nalalapit na ondas
Ayon sa MMDA, layo ng hagbang na matiyak na lahat ng mga kalsada na patungong mga sementeryo ay malinis mula sa anumang harang. Inihayag po ng MMDA ng clearing operation sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na sinimula nung Lunes ay magpapatuloy bago sumapit ang November 1. Metro News. Metro News. Sumiklam ang sunog sa Mary Charles Hospital and Maternity sa Sampaloc, Maynila kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog sa stockroom ng ospital. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Ang nasunog na struktura kung saan naroon ang stockroom ay hiwalay sa gusali mula sa ospital kung saan may mga pasyente na naka-admit. Gayunman, inilikas pa rin ang mga pasyente kabilang ang mga naka-wheelchair upang hindi makalanghap ng makapal na usok. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at kabuang halaga ng naging pinsala. Balitang from Sa Balitang From Di tayo, tulong po para sa mga individual na maapektuhan ng Bagyong Christine sa Caraga, nakahanda na. Detalye atid ni Jonah Bakiran. Jonah, good morning. Handa na ang Department of Social Development o DSWD sa Caraga sa pagbibigay ng tulong sa mga individual na maapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa DSWD 13, nakaposisyon na ang 75.6 million pesos na halaga ng food and non-food items at ang 3 million pesos na standby funds. Sinabi rin ng ahensya na mayroong higit 7,000 na family food packs ang nakalagak sa mga regional warehouses at 105,204 na family food packs ang nakahanda sa iba't ibang local government unit facilities. Bukod pa rito ay mahigit 31,000 din na non-food items ang nakahanda ng ipamigay kung kinakailangan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, finance chief ng militanteng grupong Hezbollah patay sa pag-atake ng Israel sa Syria. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Nasawi ang pinakabagong commander na responsable sa pagpopondo sa rebelding grupong Hezbollah sa isinagawang pag-atake sa Syria. Ayon kay Israeli Army spokesman Rear Admiral Daniel Hagari, ang hindi pinangalanang lalaki ay namumuno sa Unit 4400 ng Hezbollah na responsable sa mga pagpapadala ng langis at pondo sa grupo sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis ng Iran. Una nang inanunsyo ng Defense Ministry ng Syria nitong Lunes ang pagkasawi ng 2 individual sa isang pag-atake na nauugnay sa Israel at tinarget ang isang sasakyan sa Damascus. Iniulat naman ng Syrian Observatory for Human Rights na target nito ang isang hindi Syrian na lalaki na nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan ginaganap ang isang memorial para sa pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar na napaslang ng Israel noong nakaraang linggo sa Gaza. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert 2024-2025 NBA season, magsisimula na ngayong araw. Ang detalye atid ni Mika Fajardo. Mika. Nakatakdang buksan ng defending champion na Boston Celtics ang ika-79 na season ng NBA kontra New York Knicks, habang si LeBron James ay makikipagtulungan sa kanyang anak na si Bronny laban naman sa Minnesota Timberwolves sa kanilang unang laro sa bagong season na magaganap ngayong araw. Dedepensa ng Celtics ang kanilang titulo sa kanilang unang laban kontra sa New York Knicks. Matatangdaang nagkaroon ng isang malaking off-season deal kung saan itinrinade si Karl Anthony Towns sa Knicks kasama ang forward na si Julius Randle at guard na si Dante DiVincenzo na pupunta sa Minnesota. Idinagdag din ng New York si Mikal Bridges kasama si All-Star guard Jalen Bronson sa kanilang kupunan upang subukan makuha ang NBA crown na matagal na nilang inaasam mula noong 1973. Samantala, susubukan naman ng Lakers na makabawi sa bagong season kasama ang veteranong duo na sina LeBron James at Anthony Davis, maging ang kanilang mga rookie na sina Dalton Knecht at Bronny James. Habang pinili ng Timberwolves na baguhin ang kanilang roster sa pamamagitan ng pananatili kay Anthony Edwards, ngunit ipinagpalit si Karl Anthony Towns para kay Julius Randle na nag-average ng 23.3 points at 9.9 rebounds sa nakalipas na 4 na season para sa New York Knicks. Nagtapos ang LA Lakers na may 47-35 record noong nakaraang season, ikaula sa Western Conference bago mabate sa main playoffs pagkatapos ng tagumpay sa play-in tournament. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo.
the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita, Heart Evangelista nagsalita na kaugnay sa umunoy rivalry sa pagitan nila ni Pia Wurtzbach. Showbiz ay hatid po sa atin ng Besya na Bayan, Kenny Acosta. Happiest and blessed Wednesday morning mga beshi. Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, nagsalita na ang actress and fashion icon na si Heart Evangelista kaugnay sa umunay rivalry sa pagitan nila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sa isang press con para sa bagong TV show ni Heart sa Kapuso Network, nilinaw nito na bilang babae sa babae, kailanman ay hindi siya nagkaroon ng problema kay Pia. Sa katunayan anya ay isa siya sa mga nag-cheer kay Pia noon. Inilala rin ni Heart ang pagkakataon kung saan nag-post si Pia ng may hashtag Heart Made Me Do It sa social media account nito noon. Ayon kay Heart, ang naging issue lamang naman ay ang mga taong pinili ni Pia na mapalibutan ito para sa ilang mga rason na nagdalaan niya ng problema sa kabuuan. Binati rin ni Heart si Pia dahil sa nakuha na niya nito ang bagay na kailangan nito. Hiling lamang umano niya ang mabubuting bagay para kay Pia at sana ay hindi mangyari dito ang nangyari sa kanya. Nakapagpatawad na rin umano si Heart Evangelista at nakapag-move on na sa mga nangyari. Samantala, bumiyahe na patungong Amerika ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo para sa side trip nito sa pagsisimula ng kanyang journey sa prestiyosong international beauty pageant. Lumipad itong Lunes ng gabi pa Los Angeles, California ang 25-year-old Bulaqueña beauty mula sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Sa California, inaasahang gagawin ni Chelsea ang mga kinakailangang last-minute preparations para sa pageant bago tumulak pa Mexico City. Suot nito ang isang chic outfit na cream-hued trench coat na kung saan nakapin ang Philippine flag at naka-crisp button-down shirt ito na tinernohan ng light denim trousers. Habang napapalibutan ng kanyang mga taga-suporta, masaya at proud na iwinagayway ni Chelsea Manalo ang bandila ng Pilipinas bilang kauna-unahang woman of color na pambato ng ating bansa sa Miss Universe. Ang mga delegado ng 73rd edition ng Miss Universe competition ay inaasahang darating bago matapos ang buwan ng Oktubre sa Mexico, kung saan gaganapin ang pageant at sa November 17 oras dito sa Pilipinas, itinakda naman ang Coronation Night. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako yung showbiz reporter Kenny Acosta. Happy as and blessed Wednesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, apartment sa Germany naniningil lamang ng 54 pesos na renta kada taon. Ang balitang kakaiba mula kay Doc Justin. Doc, good morning. Good morning, Joel. Good morning, Darlene, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako bilang isang nagre-renta, masasabi kong sana all. Sa panahon ngayon, Joel, napakahirap lang kumanap ng bahay na maupahan sa murang halaga. Kaya naman, paswerte ang ilang residente sa Augsburg, Germany dahil mayroon silang bahay na naupahan sa halagang 54 pesos lamang kada taon. Taon yan. 500 taon ang nagbibigay ng matutuluyan ng pagiray sa mga mahirap na residente sa Augsburg. Kaya naman, itinuturing na itong oldest housing project sa Germany. Ang renta rito ay 0.88 euros o katumbas lamang ng 54.85 kada taon. Tinatayang 150 ang bilang ng mga naninirahan sa Pagiray Village na may 140 apartments. Ayon sa ulat, taon-taong umaabot sa 3 hanggang 40 ang nagdagdag sa listahan ng mga nais magrenta ng bahay sa Pagiray. Gaya ng typical na paupahan ay mayroon ring equipment or requirement rather ang may-ari ng Pagiray para sa mga nais umupa sa kanilang apartment. Bukod sa pagbabayad ng annual rent na 54.58 pesos, ay kailangan ay Catholic ang tenant. At kailangan magdasal ito ng 3 beses sa isang araw. Kailangan din residente ng Augsburg ng tenant at inaasahan itong tutulong sa mga gawain sa komunidad kaya ng paghahardin o pagtatrabaho bilang night guard. Itanayo ni Jacob Fager na mula sa isang prominente at mayamang pamilya ang Pagiray at inilaan para sa mga hirap sa buhay. Kapalit ng pagbabayad ng murang renta ay pagdadasal para sa kanya ng 3 beses sa isang araw. Pero naniniwala si Jacob na sa oras na namatay siya ay hindi siya magtatagal sa purgatorio at mapupunta agad siya sa langit dahil sa dami ng nagdarasal para sa kanya. Ito ang sinasabing talagang totoong yaman, no? Kasi
ginagamit niya ang kanyang kayamanan para matulungan ang iba o maiahon sa kahirapan. Di ba, Joel? Opo. Correct. At saka napansin ko doon, yung wala siyang hininging kapalit kundi dasal. Oo, dasal. Correct. Wala siyang kapalit na material na bagay, pero ang hinihingi niya, it's not for him. Well, for him, it's prayer. And one thing more is yung community service. Pagtulong sa Tagaron. Actually, komunidad. Yung konting rent na yan, tingin ko naman dyan ay kung gusto niya lang talaga yan, na matuto rin yung mga nandoon na mag-speak up, pwede ba, para kumita din sila. Kasi kung spoon feeding mo na lahat yan, baka lahat yan hindi na rin magtrabaho. Pag dito yan, Doc Justice, sigurado yan, mahaba ang listahan. Pati pila. At mapapasana all ka talaga. Kung dito yan, talagang sana all dito may ganyan, no? Tsaka nakita mo ang ganda ng apartment, Oo. diba? Hindi kasi kailangan mong tumulong sa pag-aayos sa bahay. Hindi pwedeng, di ba? Naninirahan ka na nga, napakamura, 54 pesos for 1 year. 1 year na. Imagine mo, tapos tatamad-tamad ka pa. Ay, di, busit ka. Malis ka rito, di ba? Itong ating balitang kakaiba, Joel at Darlene, ito, i-improve sa mga, lalo na yung sinasabing mga kandidato na gusto nilang tumulong. Pwede ka naman talaga kung mapera ka, dapat kapag gastos politika na mapupunta lang sa wala. So, gastos mo niya direkta doon sa mga talagang totoong nangangailangan. May problema lang kasi tayo minsan sa budget, Doc, at saka Darlene. Do you have always what you call procurement? At mayroon lang yung budget na ito, dito mo lang yung gagamitin. Pag ginamit mo sa iba, pwede kang kasuhan ng graft and corruption or malversation of public funds. Mga ganun. Ang hirap Ang hirap minsan kasi yung budget para dito, hindi mo siya pwedeng gamitin para dito. Kahit dito na may sobra, Kahit may sobra, hindi pwede talaga. Kaya medyo talaga Oo. So yun ang ating kuan, sana yun na, kung marami lang mga mayayamang tao magkaisa ba? Tapos lahat sila, sama-sama nilang pagtulong, which is totoo namang nangyayari yan rin, Joel, kasi yung ibang mga tycoons natin, meron yan sila mga corporate social responsibilities na mga ginagawa. Yung iba naman scholarship. Yung iba scholarship, diba, Doc Justin? Correct. May mga pinapaaral. Sabi nga, ito lahat ng ito kayamanan natin, siram lang ito ang totoong may-ari nito ang Diyos, ang nadakilang may likha. Kasi minsan tinisestingan tayo, pinigyan tayo ng blessing kung tayo ba ay magiging maramot o mas magiging sharer tayo. Kasi ang talaga nating tandaan, the more tayong nagbibigay, ay lalo rin tayong pagpapalain at bibigyan ng dakilang. Alright. Sige. Maraming salamat at maulang umaga. Ingat sa biyahe. Bagyo, ingat kayo. Babagyo. Ay, mga Bicolano Oo nga, let's pray for them. Let's pray for them. Lalo mga taga-Albay. Okay pa naman so far. Di pa naman sila binabaha. Basta ang huling nakuha kong balita sa Albay, may mga lugar ng bubong na lang ang natitira sa bahay. Lampas tao na. May mga kachat ako, Joel, na hindi daw makapaba. Gutom na, wala pang rescue. So, siguro gagawa tayo ng paraan. May we call the PDRRMC. Tama ba ako? Mamaya mag-ask tayo ng para maipapawagwagan natin dito sa national. Okay, sige, salamat. Ingat din, salamat. Just out na ako. Alright, sige. Mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Miyerkules, October 23, 2024. Kami yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorosmet. Ito po yung topic natin. Will it make a difference sa pamamahala sa bansa, mga kaibigan? Will it make a difference sa pamamahala sa bansa kung mapapatunayang walang problema sa pag-iisip at di gumagamit ng droga ang isang elected official? Opo, maraming salamat. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 63 days bago ang araw ng Pasko.